Well, I saddled up my shoes, headed out at dawn. Yeah, I saddled up my shoes, headed out at dawn. Ain't no place gonna hold me. Sa hilagang silangang bahagi ng Infanta, may mga lugar na tahimik lang pero punong-puno ng kwento. Ganda, hindi kayo Sa bandang barangay Magsaysay, walang ingay ng turismo. Pero dito, makikita yung totoong buhay probinsya. Simple, steady, at totoo. Matagal na bago pa naging ganito ang Infanta. Kilala na ang lugar na ito bilang bahagi ng Lampon noong panahon ng Kastila. At ang mga barangay na tulad ng Magsaysay, tahimik na nakakasabay sa pagbabago ng panahon. Sa bidyong ito, samahan niyo ko tuklasin ang magagandang tanawin, ilog at talon na matatagpuan sa Infanta, Quezon. Bago tayo makarating doon, dadaan muna tayo sa sikat na Marilaki Highway. At para sa kaalaman ng lahat, ang salitang Marilaki ay pinagsamang pangalan sa 4 na lugar: Marikina, Rizal, Laguna at Quezon. Isa ito sa mga paboritong ruta ng mga riders dahil sa sunod-sunod nitong kurbada at preskong hangin mula sa kabundukan. Kaya tara, samahan mo muna ako sa adventure na to papuntang Infanta, Quezon. So good morning mga idol, ngayong araw ay pupunta tayo sa isa sa pinakasikat na pasyalan dito sa Quezon at dadaan tayo ng Marilaki Highway at pupuntahan natin yung mga nakatagong paraiso na meron ang Infanta, Quezon. So ngayong araw, ano lang yung aking mapupuntahan at para may ideya kayo kung gusto nyong pumunta at mag-ride dito sa Marilaki Highway at gusto nyo mag-outing para matuloy nyo ang inyong outing na hindi nyo matuloy-tuloy. At baka ito na ang isa sa mga spot o mga paraiso na mapupuntahan ninyo na maganda ang kalsada at syempre ay maganda yung nature. So tayong mga rider, ang hinahanap natin ay maganda yung nature para makapag-relax. So mula dito sa Sampaloc, Tanay Rizal, meron pa tayong babiyahin na 62 km o mahigit pa 1 oras at 20 minutes. So siguro dahil pahinto-hinto tayo, abutin tayo ng mga 2 oras. Dahil mag-drone shots pa at ipapakita ko sa inyo yung view na meron ang Infanta, Quezon at ang Marilaki Highway na madadaanan natin. Dahil sa video ito ay sigurado ako na magugustuhan ninyo yung mga view at mga paraiso na hindi nyo pa napupuntahan at baka isa na to sa inyong mga pupuntahan dahil sa video ito. Kaya kung nakapunta ka na dito at pupunta ka pa lang ay ilagay mo sa comment section kung sakaling sa mga nabanggit ko na spot na to ay napuntahan mo na. Para sa gano'n naman ay matutuwa naman ako pag nakikita ko kayo na mismo kayo ay napuntahan nyo yung paraiso na aking pinapakita sa video ito. So tara, samahan nyo ako at para makita nyo rin at masaksiyan nyo ang ganda ng Marilaki Highway at Infanta, Quezon. So let's go! Darling, on the highway, doing 95 alone. Trying to reach you, call you, but you won't come to the phone. So bago tayo pumunta ng nagpagas muna tayo dito sa Quezon City. So unang gas natin umabot ng 461 pesos. So dito tayo galing ngayon sa Quezon City. Pupunta tayo na Marilaki Highway tapos Infanta, Quezon. So nandito na tayo ngayon sa Masinag, Antipolo. Direksyon na natin to kasi Marilaki Highway na to hanggang makarating tayo ng Tokyo. So fast forward, dito na tayo ngayon sa Tokyo. Sa Tokyo na tayo ngayon. Diretso lang to hanggang makarating tayo ng Boto-Boto. Remember me, said you'd be my heart's home. Guess you were biding your turn to go. Ang daming mga riders na umaakyat ngayon dahil araw nga ng linggo, weekend ngayon. So asahan ko na maraming tao ngayon sa mga spot na Infanta, Quezon. So dito na tayo ngayon sa Upper Marikina River Basin. Ayan, Upper Marikina, dito tayo sa arko ng Marikina. So pagbaba nito, boso-boso na. Dito na nagsisimula yung mga rider na nagkita para sa mga rides nila. Maraming mga pagbabago sa area na to. Dahil maraming establishmento ngayon na naitayo dito. Kaya ng Dunkin Donuts,
Jollibee at magkakaroon pa nga yata ng Starbucks dito kung hindi ako nagkakamali. At ganyan yung studio. Maganda dyan sa breakfast sa umaga. Kaya Sea of Clouds. Ayan, may Dunkin Donuts na dito. Tapos may Jollibee na rin. Ito na yung Boso-Boso Shell kung saan dito madalas nag-meet up yung mga rider. Nagkikita-kita. I really Hey, should've Jollibee na, oh. known. Hey, with dynamite till we hit a red light. Then I see the signs. Oh, after all that time, this is it for us. You don't wanna try. God, your love was real, but it's down for us. Now you can't decide. Ngayon, makikita niyo yung mga dahon at yung mga damo ay nagiging ano na, orange saka yellow na dahil sa sobrang init. Sa summer kasi ngayon. Pupunta mo tayo ng Infanta Quezon. Ganda ng nature, oh. Diba? Yung magra-rides ka ng ganito, tapos napaka-nature. Ayun, doon sa bundok na yun, sunog na yung ano, sunog na yung mga dahon. Kaya ito na yung tinatawagin ng Big C. Dahil nga sa sobrang liko nito, kaya tawag. Ang dami din mga namimitik dito. Kita nyo yan, mga namimitik yan. Oh. Kaya ang dami nila. Meron pa dito, oh, mga namimitik. So, pag pumunta ka dito, talagang hindi ka uuwi na walang pitik dahil maraming mga namimitik dito. Hanapin mo lang sa Marilaki Photos o kaya Marilaki Highway ng mga page o kaya mga group, makikita nyo yan doon, yung mga pitik ninyo dito. Ito ay dati yung tinatawag nilang Paris Corner, ngayon iba nang tawag nila dito. Maraming mga nagsisimplangan dito dahil sa mga pasaway din ng mga rider, yung mga pasikat, gano'n, kamuti naman. So ang next nito, yung tinatawag nilang Devil's Corner. Pupuntahan natin yung Devil's Corner. Iba lang dito ngayon sa Tanay Rizal, may ginagawa ng windmill. So hindi pa tapos yung windmill, ginagawa pa lang. Kaya maraming mga nasisirang puno dito sa Tanay Rizal, sa Marilaki Highway. Ayan, o, Tanay Wind Power Project. Doon yan, o, ginagawa nila. Ngayon, dito na tayo sa Big C. Wala pang masyadong mga tao ngayon, walang masyadong nagbabanking dito dahil maaga pa. So try natin dito, mag-vlog muna tayo dito. So kaya bumaba tayo dito para makita natin yung tinatawag ng Devil's Corner. Grabe talaga yung paligo niyan, kaya tinatawag itong Devil's Corner kasi maraming mga namamatay dito at maraming mga nadidisgrasya. Kasi kita nyo naman yan, oh, grabing paliko yan. Pag nagkamali ka ng ano dyan, banking dyan, sisimplang ka talaga. Kaya lang, ang dami ng mga nasisirang mga puno dito. Gawa ng ginagawa yung windmill nga dito. Sa dyan kasi dinadaan yung mga kuryente, oh. Ayan, kung makikita nyo, ayan, oh. O, diba? Grabe yung paliko niya. Kaya tinatawag siyang Devil Corner. At maraming mga nadidisgrasya dito, yung mga nagbabangkingan. Kaya para sa mga riders, paalala lang na pag pumunta kayo dito, chill ride lang, huwag kayong magmamadali, huwag kayong papasikat kasi wala rin namang mapapala yung pagiging pasikat ninyo pag nadisgrasya kayo. Diba? Anong makukuha nyo? Magaling nga kayo, nadisgrasya naman kayo. So magiging chill lang tayo pag pumunta tayo dito kasi hindi natin pagmamayari yung kalsada. Ginawa lang to para daanan natin, hindi para magpasikat. So nandito na tayo ngayon sa Manukan, kung saan malaki na rin pinagbabago dito, pinutol na yung mga puno. Ayun, oh, ibang-iba na yung Manukan ngayon kasi dati. Kasi dati yung mga puno niya hanggang dyan, oh, nagkakaanoon pa, pero ngayon wala na. Kita nyo naman yung mga puno. Kaya tinatawag tong Manukan kasi maraming mga manok dyan, oh, sa gilid. Yung mga alagang manok. Ito, dito na yung pinaka-paborito kong spot. Kasi malilim, saka maganda yung ano, pwesto dito. Minsan tumatambay ako dyan, oh, kaya tutulog ako dyan. Ito naman yung view. Lalo na kung may Sea of Clouds dyan, napakaganda niyan. Ito yung view niya, no?
papakita ko sa inyo sa drone shots kung gaano kaliko-liko ang kalsadang to. Napakaganda nito. Oo, wala, sige. Banking pa. Grabe talaga banking niya, oh. May angkas pa siyang babae. Ako yung natatakot sa iyo, sir, ah. Dito na tayo ngayon sa Sampaloc. May stoplight na dito, oh. Wow, may stoplight na yung Sampaloc, Tanay Rizal. So diretso tayo kasi yung dito papuntang Daranak yan. Sa mga gustong pupunta ng Daranak, kaya pwede kayo dun dumaan. Ang laki ng pinagbago ng Sampaloc, oh. May stoplight na sila ngayon. So ngayon tayo, diretso lang tayo. Papunta tayo dun sa Infanta Quezon. Oh, after all this time, this was it for us. Change your energy, yeah, you switch things up. Now you seem brand new to me, but was that even for? May bagong din pala dito, oh. Arc sign. Ano to? I love Tanay Rizal. Madilay-dilay. Bago, oh, barangay Madilay-dilay. Tanay Rizal pa pala to. Pwede siya din sakop pa ng Tanay. Ang daming manok pa, no? Farm. Wow. Was you playing your games? Was you really bored? No, I really should've known. They were dynamite till we hit a red light. Didn't see the signs. Oh, after all that time, this is it for us. You don't wanna try. Thought your love was real, but it never was. No, you can't decide. Dito na ata tayo sa tinatawag nilang lihim na lagusan. Hindi ko alam bakit tinatawag nila tong lihim na lagusan dito sa Santa Maria, Laguna. Wow, ganda, oh. Wow. Ito na yung tinatawag nilang lihim na lagusan. Na mala Jurassic vibes daw kung sabi nga nila. Dahil sa ganda nga ng bundok, kita nyo yung bundok. Wow, dami dito, oh. Sarap. Ano nyo naman yung view, oh. Ganda. Yan ang mahirap sa mga yan, eh, oh. Biglang humihinto dyan sa gitna. Tapos dito, may ilog dito, eh. May sapa dyan, oh. Hindi ko na alam kung ngayon kung may tubig. Ito na pala siya ngayon. Oh, kita nyo naman yung mamaya, oh. Tignan nyo yun, maganda sa masarap sa mata. Diba? Tignan nyo naman yung view niya, no? Wow, ganda. Talagang dito pa lang nabubusog na yung mata mo. Paano kayo pumunta dyan, no? Grabing tarik siguro niyan. Ito na yung Santa Maria, Laguna. Welcome to Santa Maria, Laguna. Ito na. Papaliparan natin ang drone to para makita naman natin. Parang nasa Baguio ka na rin, no? May mga pine trees na rin, no? Malapit na tayo dito sa dating arko ng Infanta Quezon. Arko pa dito. Uy. Kumusta? Ay. Balikan ko nga. Kaibigan ko, eh. Kumusta? Mukhang ano ngayon, ah. Ah. Ah? Ikaw, pinuntahan lang kita. Kumusta ba? Long time no see, ah. Ba't tinanggal yung ano dyan, arko? Dinadaan kasi yung ano ng Yung windmill. Hindi na ibabalik? Ah, okay. Yan lang. Nag-YouTube na kasi ako ngayon, kaya binalikan ko lang to. Bunso photography yan sa'yo, di ba? Bunso photography yan sa'yo. Ayan. Si Bunso photography. So, yun. Sige. Punta tayo dun sa ano. Kasi ito, dating arko to dito. May arko. Ngayon, tinanggal daw. Gawa ng itatayo daw. Ay dadaan dito yung mga windmill. Ito na yung ano. May layon pa dito. So, mga idol, kung maalala nyo dati, meron pang arko dito. Pero ngayon wala na.
Kaya ngayon ay papasukin natin to sa taas dahil mayroong bagong layon dito sa Little Baguio ng Infanta Quezon. So tara, puntahan natin at makita nyo rin yung yung loob. So tignan natin kung may entrance fee dito kasi dito dati meron pang arko dito nakalagay pero ngayon wala na, tinanggal na. Kung makikita nyo, yan yung dating poste ng arko pero ngayon wala na siya. So marami na rin mga kainan dito, punta tayo dito sa taas. May bagong na rin Sir, magkano nga entrance dito ngayon? 50 sir. 50 pa rin. Okay. Parehas na tayo sa kabila, Okay, thank you. So, akit tayo dito sa taas sa bago nilang bago nilang attraction dito sa kanilang KM90. So, ayan, may nakalagay 50 pesos na entrance fee. Tapos ito yung kailang layon. Ayan. Pwede tayong makit sa taas, may mga overlooking dyan. Eto, maganda dito. Pwede kayo pumunta dyan. Doon yan sa kabila. So, tara. Punta tayo dito. So ayan ang mga idol kung makikita nyo. Ayan yung parang layon nila dito. Tigri, kumbaga ang tawagin nila. So ayan. So ganito yung view niyan. KM90, Little Baguio. So dito dati yung yung arko. Pero tinanggal na siya. Ayan, punta tayo dito. Taas. Pasok tayo sa loob. Alam ko pwede pumasok dito Mga idol, dito tayo sa loob ng mismong tigre. Tignan nyo. Ayan, nasa loob tayo. Ngayon, pasok tayo sa loob. Punta tayo sa taas. Ayan. May agdan dito. Ayan. Pili lang tayo. So yun lang may entrance fee siya na 50 pesos. At ayun, per hit po yun. Ayun, akit na siya taas. Maganda dito sa gabi kasi meron silang mga pailaw. Ayan makikita niyo yung pailaw na yan. Maganda dito sa gabi. Dito na tayo dumaan sa kabila. Sa mismong ulo ng ng tigre. So alam kung tigre or lion ba to? Yan. Kung makikita niyo. Diba? So ngayon, akit tayo sa pinakataas. Marami pang mga atraksyon na pwede nyo puntahan dito. So ngayon naman, akit tayo sa parang castle nila. Ito. Para ka na sa isang castle. Akit tayo. After all this time, it's it for us. Oh, I really should've known. We were dynamite till we hit a red light. Then I see the sign. Oh, after all that time, this is it for us. You don't wanna try. Thought your love was real, but it's not for us. Now you can't decide. Tapos dito sa kanan, merong falls dyan na dating Kerosene Falls. Puntahan natin, try natin puntahan doon. Ganda May mga tao ba doon sa falls? Opo, marami po. Marami. May Puntahan natin. Ha? Kasi pa natin dati ay. Ako. Kita ko sa ano. Bantayin mo yung motor ko Sige po, bantayan ko lang kuya. Bantayin mo yung motor ko. Ako yung magbantay ulit. Kuya. Tignan ka lang to dito. Tignan nyo dito. Dito kasi may falls na yan dyan Ayan natin. Dito may falls dito. Ito na yung tinatawag ng Kerosene Falls. Pero hindi na to Kerosene Falls ngayon Iba na yung tawag dito ngayon So akit tayo dun sa taas. Tara. Mga idol, akit tayo dito ngayon sa Kerosene Falls. Dati daw itong dumagat. Ginawang dumagat to. Pero hindi siya na-develop. Kaya binalik siya sa Kerosene Falls. Ngayon pupunta tayo sa taas. Puntahan natin yung mismong falls. Para makita nyo na rin. Ito yung daanan nyo dito. Papaliparan na rin natin ang drone para makita nyo rin. Tapos yung tulay na yun doon, papaliparan din natin yan. Pero akit muna tayo dito sa falls para makita nyo rin.
Hello. Madaming tao? Opo. Okay. So, marami daw tao ngayon. So, ito yung lalakaran nyo. May CR din pala dito. Baba tayo. Na tayo sa baba. Daming tao. Ayan. Daming tao ngayon. Papaliparan natin ito ng drone. Ganda dito. Ito na yung Kerosene Falls mga idol. Ang taas niya, no? Meron pa sa pinakataas. Paliparan natin ito ng drone. Tapos dito may cottage din dito. Makikita nyo may cottage. So yun lang mga idol, nakita nyo na. At ito yung kanilang Kerosene Falls na no entrance fee at saka cottage fee na rin dito. Wala naman bayad siguro. Kaya pag pumunta kayo dito mga idol, libre lang. So yun lang, hindi ako masyadong nagbablog dun sa taas kasi maraming tao, baka nakaabala tayo. So yun, medyo mapuno nga siguro talaga ngayon. So tara, lipat naman tayo na ibang spot. Mga 2 to 3 minutes lang mula dun sa Kerosene Falls. Mararating na natin yung Kakawayan Falls. Ito na yung Kakawayan Falls pag nakita nyo yung tulay na to. Ano kaya ito dito? May bagong entrance eh, oh. Alam ko hindi yan sa Kakawayan Falls eh. Kakawayan Falls pa rin. Dinugtong lang. Oh, ito na yung Kakawayan Falls. Pwede kayo mag-camping dito, pwede kayo mag-overnight dito. Pasukin natin sa loob. Daming tao ngayon ah. Pasukin natin, papakita ko lang sa inyo. Pero hindi tayo maliligo, syempre. So mula dun sa mula dyan sa bridge na yan, papasok tayo dito sa Kakawayan. Makikita nyo na kaagad yung Kakawayan Falls. Kakawayan Falls and campsite. Ito may mga parking area din dito. Papakita ko lang sa inyo. Lumapad na pala ngayon yung Kakawayan Falls. Oh. Hanggang doon na. Maganda na. Tapos may pinaganda nila yung tent nila. Oh. Cottage nila. Di ko lang alam kung magkano yung cottage dito ngayon. Ayan na. Kakawayan Falls. Ganyan lang siya. Hanggang dun sa taas. Hindi na tayo lalapit dun. Matao eh. So yun lang. May entrance lang naman dito na 50 pesos. Tapos may mga cottage naman dito. Mamimili lang kayo ng mga cottage nyo dito. Dami naman. Pwede naman mag-overnight dito. So pwede naman dun. Ganda dun. Pwede maligo dun sa taas. So yun lang. Lipat naman tayo din ngayon sa kabilang site naman. Yun lang. Pinapakita ko lang sa inyo dito. Ang meron dito sa Infanta, Quezon. So punta na tayo dun. So after natin doon sa Kakawayan Falls, pinapakita ko lang sa inyo yung anong itsura ng spot. Tapos yun, hindi na ako masyadong lumalapit kasi matao. At diretso na ako dito sa kabilang kasunod na spot naman na Pinlock Falls at saka yung Bumagal. May mga ano na rin pala dito, paalala oh. Marami nang namatay dito. Kurbada ang daan. Meron naman silang ano dito, yung tawag nun, Rumble Street. So marami nga naman talaga nadidisgrasya dito. Kasi dito palusong na. Karamihan na disgrasya dito mga bus at saka mga truck. Kasi nga sobrang ano dito, downhill dito. Kaya laging pag dumaan kayo dito, lagi nyung tandaan na bumagal muna kayo. Hindi nyo kailangan magmadali saka paspasan yung ano nyo kasi mahirap madisgrasya. Daming basura dito. Yung mga kumakain dito, iniiwanan lang nila yung mga basura nila. Nakakalungkot.
Yung mga dayo. Ayan, no, may mga nadidisgrasya na dito. Oh. Ayan, truck. Bali yung barrier, oh. Ayan, oh, disgrasya yung truck, oh, basag, oh. Pati yung bus. Ako, walang nangyaring masama sa mga pasahero nun. Kaya delikado talaga dito. Kaya pag pumunta kayo dito, lagi kayong mag-iingat. So ngayon, malapit na tayo dito sa Pinlac Falls. Ito na yung pangatlong tulay dito sa Pinlac Falls. Ayan, kung makikita nyo Pinlac Falls, pasukin natin yan. Pasok tayo dito. Ayan, pasukin natin tong Pinlac Falls. Malapit lang naman siya, wala pa namang mga 2 minuto o 1 minuto yata mula dun sa labas ng kalsada. Tapos maglalakad na lang kayo ng mga 1 minuto ulit. So, sobrang lapit lang niya, hindi siya mahirap puntahan. May bago na rin ditong ginagawa nila. Oh. Dito tayo sa Pinlac Falls. So, hindi naman tayo magtatagal dito, magbibideo lang tayo. Okay, hanap tayo ng pwesto natin. Mga idol, dito na tayo ngayon sa Pinlac Falls. Pupunta na tayo dun sa loob para makita natin. Dito lang ako mag-park. Punta tayo dun sa loob, tara. Ito na yung Pinlac Falls. Farmlot Invest, Infanta, Quezon, contact number. Sa mga gusto mag-invest na sa Infanta, mayroong contact person dito. Mga gusto nyo mag-invest ng mga property dito sa Infanta, Quezon. So ito na yung Pinlac Falls. Pupuntahan natin. CR nila. Yung CR nila. Patay doon. May entrance po. Magkano po? Alas 7 Magkano pong overnight dito? At sa cottage? Yung cottage? May 1,800, 500. Okay. Ang overnight 1.5. Okay. Saka 100 ang transport. Pag overnight 100. Pag day tour 50 lang. Okay, thank you. So yun, 50 pesos yung day tour, 100 pesos pag overnight. 1.5 naman yung overnight ng cottage nila. Saka 800 to 1,000 yung day tour na cottage. So dito naman may mga tindahan naman dito. May piso wifi din. Baba tayo. Wow! Ganda. Ito yung cottage nila. Oh. Ito yung mga cottage nila. Ito na yung Pinlac Falls. Alam ko meron pa ito sa taas eh. Punta natin sa taas. Ayun oh. Oh yeah, 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 oh yeah. Hey there, what you drinking? 2 shots, let's pour it out. I know what you're thinking, but tomorrow won't come for us. This life that we're living, ain't never gonna give it up. Double shot for the gifted, and one more for us. There you go, drink it up. All this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we can't get enough. So mga idol, tapos na tayo mag-shoot dito sa Pinlac Falls, kung saan ay napakaganda dito at punong-puno siya ng mga tao ngayon. Kaya makikita nyo naman dito mga idol,
Ay, pakita ko sa inyo yung video. Mula dun sa baba hanggang dun. Mula dun sa baba, papunta dito sa taas. Hanggang dyan sa taas, hanggang dun, nakit tayo sa taas. Tara. Time of your life. So may mga cottage naman dito. Marami silang mga cottage. Punta tayo kay ano, Don't look at the past. kay No, we're not Ian going Victor. away. Oh, now make it Hanapin. last. Last till the break of day. No matter what people say. Live life fast. So meron pa dito sa baba mga idol. Ah. Kita nyo naman yan. Balik dito. Ang ganda dito sa baba. Ah. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we can't get enough. We stay all day, all night. Tapos na tayo dito sa Tinlac Falls at diretso na naman tayo dito sa katabi niyang Lola's Heaven Resort na kung saan ay napakalapit lang kasi magkatabi lang sila mismo. So lalabas tayo dito sa Tinlac Falls para pupunta naman tayo sa Lola's Heaven. Papakita ko sa inyo yung Lola's Heaven na napakalapit lang at sa mismong katabi lang siya ng kalsada. Tara. Ayan, labas na tayo. Ito na yung bridge na nakita nyo kanina sa drone shots habang nag-drone ako sa Tinlac Falls. Ito na yung bridge. Papakita ko sa inyo yung Lola's Heaven. Ito lang yun mismo, katabi lang siya na mismo ng kalsada. Madudungaw mo lang siya. Ayan o, Lola's Heaven Resort. Ang ganda na. May ano na rin sila doon, bridge. Tapos may mga ano na rin, tawag ito, mga cottage. Ayan, maraming mga cottage oh. Saka malinaw yan, saka malamig. Kasi ano yan, running water yan. Kita nyo naman yan oh. Diba? Ganda. Medyo mahina nga lang yung tubig ngayon, di katulad dati. So yun, ang entrance fee pala dito is 30 pesos lang. Hindi na oh. So punta naman tayo sa kabila. Marami pa dito. Baba tayo, baba. Marami pa dito sa ano, sa tabi lang mismo ng mga kalsada to. Meron pa dito, pero hindi ko lang alam kung bukas pa to ngayon, pero parang sarado na yata. Itong AG Waterfall Resort. Ayan oh, sarado na. Hindi na binubuksan. Punta tayo dun sa baba. Dito naman, sa tabi ng mismo ng kalsada, makikita nyo na kaagad dito yung ano, yung tawag dito, makikita nyo na kaagad dito yung resort dito. Eto, lapitan natin. Ano? Walang tubig. Walang tubig yung resort ngayon. Ayan oh. Meron pero maliit, mahina. Ito naman yung resort dito na ano, bago lang to eh. May mga cottage din dito. Pwede rin naman mag-overnight dito. Kaya lang yung tubig nila, mahina yung agos. Dahil mahina yung tubig ngayon. So punta naman tayo dun sa ano, kabila. So dito naman, halos magkakatabi-tabi lang yung mga resort dito. Dito naman, Hidden Paradise Resort. Mayroong 10 swimming pool oh. Ayun oh. Hidden Paradise Resort. Marami siyang mga pool. So, yun, hindi ko napapasokin yun kasi doon pa sa taas yan. Hindi na ako papasok yan. Para hindi na ako magtagal.
Dito naman, ano to, Villa Marcelina. Punong-puno din, no? Try ko kayang pasukin, no? Try nga natin pasukin. Punong-puno din si Villa Marcelina, oh. Oh. Yan lang ang ano dyan. Saka ano yan, running water. So yun lang, pinapakita ko lang sa inyo yung mga pupuntahan dito na pwede nyong pwede nyong pagliguan. Hindi ko na i-vlog yan. Yan lang. Pwede yung shots ako dyan, hanapin ko na lang. Tapos dito, diretso na tayo ng Agos River. Yun talaga yung target ko ngayon, yung Agos River. Sa dulo ng Infanta. Grabe yung kalsada, oh. So, dito na tayo ngayon sa Agos River. May arko dito eh, na may sign dito ng Agos River na bagong gawa nila. So dati hindi pa masyadong kilala tong Agos River, pero ngayon eto na siya, kilalang kilala na siya. Ayun ang I Love Agos River. May ano na sila, pinaganda na nila tong Agos River. Ngayon naman punta tayo kay Ate MG. Doon tayo papasok kasi meron siyang transient house doon na pwede nyong ma-overnight at pwede kayong magpaluto doon. Ayan, kung makikita nyo dito, ayan, MG Agos River, room for rent, cottage, floating cottage, crystal kayak, tent pitching, meron sila dito. Ito si MG Agos River, Barangay Magsaysay, Infanta, Quezon, KM3. So ngayon pasok tayo dito. Dito yung papasok sa kanila. May bayad yan. Magkano sir? May bayad na ba? Nakabukon po kayo? Hindi, dyan lang ako kay Ate MG. Kaibigan ako ni Ate MG. Okay lang? Pakalala ka. Okay. May lakad ka lang sa kanya. Kaibigan na ka. Thank you Sabi ka lang. Okay. So yun, pakilala lang naman ako na kaibigan ako ni Ate MG. Ayan, eto. Pwede kayo mag-rent dito. May kainan na rin pala dito. Eto si Ate MG. Agos River, punong-puno siya ngayon, oh. Kaya punta tayo dun sa baba para magbablog lang. Ayan. So mga idol, kung gusto niya mag-overnight, meron dito kay Ate MG, Agos River. Dito na kayo mag-overnight dahil kasya dito ang family, barkada at saka magtropa kung gusto niyo mag-overnight dito. Meron sila dito, ito. Up to 15 packs ata to, 20 packs. Ito naman, alam ko 12 packs to. Tapos doon hanggang 8. So yun, may pagpipilian ka naman kayo dito. May tindahan din dito. At saka meron pang coffee shop. May coffee shop pa sila dito. Yun. Maganda yung ambience nila dito. Ayan, ito may coffee shop sila. Ay, te. Hello. So mga idol, sa mga gustong magrenta ng overnight, ay meron kayong pwedeng pag-istihan dito. Kagaya na lang nito, na meron ng lamisa, meron ng gasol, at saka stove, yan. At meron na rin mga utensils dito na pwede nyong gamitin. At ang kagandahan pa dito, meron ng piso wifi. Ayan. So, ayan, malawak to dito. Kaya dito ng hanggang 15 packs. So ngayon, akit tayo sa taas. Tingnan natin yung taas. Punta tayo sa taas. Papakita ko sa inyo yung taas. Ang room nila. Tara. So yun, papakita ko sa inyo kung paano yung ano yung labas ng ano nila pag akyat mo dito sa taas. Ayan, kung makikita nyo, yan yung hagdan. Tapos akyat tayo dito.
Ayan. Ganito yung view na makikita nyo. May carpet pero sinampay lang muna. Tapos yan yung view nyo. Ayan. Tapos ang kagandahan pa dito, may may coffee shop. Sa mga mahilig magkape, yan. Maganda bagay sa inyo yan. Tapos yan yung so sabi ni ate, meron siyang malaking cottage na 700 pesos, saka meron din siyang 500, yung maliit. Tapos yung floating cottage nila is 1,500 pesos. So yun, dito ako nag-stay mga idol. Kaya dito ng hanggang 12 to 15 packs. Ayan, kasi meron pa sa baba. Yan yung room. 'Di ba? Sobrang solid na dito. Tapos 'di ba, yung halimbawa, 'di ba, bumangon ka diyan, tapos lalabas ka sa kwarto. Ito yung magiging view mo. Yan oh. 'Di ba? Sobrang solid. So sa mga nagbabalak mag-overnight stay, message nyo lang si Ate MJ Agus River. Ilalagay ko diyan sa comment section at ilalagay ko na rin sa screen yung kanilang page at saka contact number. At saka meron din isa, fish shop naman sila ate dito, express side milk tea, and may mga bibilihan naman kayo dito. Tapos meron din silang piso wifi dito. At ang maganda pa dito, ito yung access nila. Ayan oh. May access sila dito sa Agus River. Meron din silang cottage dito na 500 pesos. At saka yung floating cottage naman nila ay 1,500 pesos. Good for 12 to 15 packs naman siya. So baba tayo, tara. Pakita ko sa inyo yung Agus River. Uy, may nagdo-drone. So hindi na ako mag-drone shots dito kasi meron na ako dito dati. Ayan o. Pwede din kayo dito sa baba, pero mag-rental din kayo ng 500 pesos. Punta tayo dito. Dito tayo dumaan. Ngayon kung naghahanap tayo ng pag-relaxan, mga barkada, trupa, dito sa Agus River, malinaw ang tubig nila oh. Ayan oh. Malinaw ang tubig nila. Saka kung gusto niyo mag-overnight, mag-renta ng floating cottage, dito kay Ate MG, Agus River. Sabi dito punuan. Daming tao ngayon. Medyo mababaw nga lang yung tubig ngayon. Kasi minsan yung tubig umaabot yan dito. Lino. So yun lang mga idol, sa mga gustong pumunta dito ay pumunta lang kayo dito sa Infanta Quezon, KM3, Barangay Magsaysay. Yun nga, Infanta Quezon mga idol.